Kahapon ka kailangan ng anak mo, Conrad. Kahapon, hindi ngayon. Doon ka sa babae mo. Siya ang nangangailangan sa'yo ngayon. Kinalimutan mo ang anak mo dahil sa babae mo. Kahit ibigay mo pa yung buhay mo, ay hindi na nito maibabalik pa ang buhay ng anak natin. Kung ikaw ang nawala ng anak dahil sa kapabayaan ng iyong asawa, ano ang iyong gagawin? Hello everyone! Iniimbitahan ko po kayo na pakinggan ng buo ang kwento ng buhay ni Harper at kung paano niya hinarap ang pagkawala ng kanyang anak. Si Harper ay isang martyr na asawa, samantalang si Conrad ay isang controlling husband. Parehong may trabaho ang mag-asawa. Meron silang isang anak na babae, ito ay si Luna. 6 na taong gulang, matalino. Bata pa lamang ay makikitaan mo na nagagayahin ito ang kanyang ama bilang mechanic engineer. Dahil magaling din itong magbutingting ng kung ano-ano. Kahit ang nursery na pinag-iiwanan ay wiling-wili kay Luna. Bukod kasi sa matalino ang bata ay mabait rin at matulungin sa kapwa. Ngunit hikain nga lamang. Minsan nga ito pa ang nagpapatulog sa nakakabatang kaklase. Iba kasi dito sa Amerika, hindi uso ang yaya, kaya ang mga bata iniiwanan sa mga nursery school. Samantalang si Harper ay isang lead nurse sa isang malaking hospital. Lagi itong nag-o-overtime dahil sa kakulangan nga ng mga nurses. Samantalang si Conrad ay hawak nito ang kanyang oras dahil sarili naman ito ang kanyang maliit na kumpanya. Ano? Wala na namang akong karelyebo? Naiiyak na tanong ni Harper sa kanyang manager. Pasensya ka na talaga. Wala kang makakarelyebo, Harper. Kahit hanggang 10 p.m. lang. Kapag hindi ako nakahanap ng iyong karelyebo after 10, ako na ang papalit sa'yo. Pangako. Pakiusap ng kanyang boss. Okay. Pwede ka ba muna dito saglit? Tatawagan ko lamang si Conrad para ipaalala sa kanya na sunduin si Luna. Alam mo naman kasi ang taong yun, kailangan ng personal na tagapagpaalala. Sariling anak, hindi man lang maalala. Harper? Okay lang ba kayong mag-asawa? Napabuntong hininga si Harper. Alam mo, akala ko nga, nagbago na ang taong iyon pagkatapos makarecover ni Luna. At pagkatapos ko siyang mapatawad. Pero parang lumalala pa yata. Puro overtime. Pero wala namang naiambag sa gastusin sa bahay. Ay, teka, tatawagan ko lang muna si Conrad. Napailing-iling na lamang ang manager habang pinagmamasdan ang papalayong si Harper. Oo na, ako na ang bahala. Tugon ni Conrad. Siguraduhin mo lang ha. At ang gamot niya, wag mong kalimutan. Siguraduhin mong maibigay sa kanya ang kanyang inhaler. Sinabi na nga ako na ang bahala eh. Pagkatapos makausap ni Harper ang kanyang asawa, tumawag din ito sa teacher ni Luna upang ipaalam na si Conrad ang susundo sa anak. 8:00 na ng gabi nang tumunog ang cellphone ni Harper. Biglang dumagundong ang kanyang puso sa kaba noong makita ang teacher ni Luna ang tumatawag. Teacher. Harper, dinala ko na dito sa bahay si Luna. 7 p.m. pa lamang kasi ay tumatawag na ako kay Conrad. Hindi naman ito sumasagot sa mga tawag ko. Nag-alala na ako. Nahihirapan kasi huminga si Luna. Wala nang laman itong kanyang inhaler na narito sa kanyang bag. Parang binuhusan ng tubig na may yelo ang katawan ni Harper. Napaiyak ito. Sige teacher, tatawagan ko ngayon din si Conrad. 30 minuto ang nakalipas ay hindi pa rin sumasagot si Conrad hanggang sa naging out of reach na ang cellphone nito.
Doble na ang takot na nadarama ni Harper. Ano ba naman ang nangyari sa taong iyon? May masama bang nangyari sa kanya? Nanginginig ang kamay ni Harper habang pinipindot ang call button para sa kanyang boss. Myrna, kailangan ko talagang umalis ngayon din. Kailangan ako ng anak ko. Hindi sinundo ni Conrad. Hindi sumasagot sa mga tawag ni teacher. Hindi rin sumasagot sa mga tawag ko. Tapos ngayon, cannot be reached na ang kanyang cellphone. Okay, sabihan mo na lamang ang nurse doon sa 5th floor na aalis ka na at parating na rin ako. Tatawagan ko rin sila doon. Walang kaabog-abog na tumakbo si Harper sa 5th floor. Pagkasabi niya sa nurse ay kakaripas na sana ito ng uwi nang biglang tumunog ulit ang kanyang telepono. Harper, kailangan ko nang dalhin diyan sa hospital si Luna. Nanghihina na siya. Naiiyak na rin ang tinig na sabi ng teacher. Ha? Teacher, ang anak ko? Paalis na kami. Mabuti nga at andito ang mami ko siya na ang magdadrive sa amin. Oh Lord, help! Nanghihina na sambit ni Harper. Alam niyang delikado ang kalagayan ng anak at 30 minutos din ang layo ng bahay ni teacher sa hospital kung saan siya nagtatrabaho. Sige, please, diretso na lamang kayo doon sa ER. Parang sira ang ulo na tumatakbo si Harper sa elevator. Lord, please, maawa po kayo sa anak ko. Iadya niyo po siya sa kapahamakan. Please, Lord. Nanginginig ang katawan na dasal ni Harper hanggang sa tumunog ang elevator, tanda ng narating na nito ang kanyang kinaroroonan. Pagkabukas ng pintuan ay itinapon kaagad ni Harper ang kanyang katawan sa loob at mabilis nitong pinagpipindot ang button para papunta ng 1st floor kung saan naroon ang emergency room. Pagkalabas niya ng elevator ay tinawagan niya kaagad ang doctor doon. Harper, Doc, padating dyan si Luna dala ng kanyang teacher. Hindi raw makahinga, please. Pakihanda naman ang kanyang admission. Okay. Relax. Mabuti tumawag ka kaagad. Sige, ako na ang bahala. Ako mismo ang pupunta sa admission. Ipauna ko si Luna. Salamat, Doc. Tuluyan nang napahagulgol itong si Harper. Halos hindi niya na nga makita ang kanyang nilalakaran. Kinakapos na rin siya ng hininga. Ngunit sinikap niya pa rin patatagin ang kalooban para sa kanyang anak. Halos mabitawan ni Harper ang kanyang telepono noong muli itong tumunog. Harper, andito na kami. Asaan ka ba? Andiyan, nag-aabang si Doc Liam. Malapit na rin ako, isang pintuan na lang. Nagkagulo sa ER dahil purple na si Luna. Ngunit nagsusumikap lumaban ang bata. Anak! Harper, dito ka lang. Alam mo naman na bawal doon sa loob, hindi ba? Doc, ang anak ko. Magtiwala ka, manalangin ka. Gagawin ko ang aking makakaya. Pagkasara ng emergency room ay bigla ring nawalan ng malay si Harper. Isang oras ang nakalipas ay naalimpungatan ito noong mamalayang nakahiga siya sa kama. Nagulat pa ito noong mapansin ang palad na nakahawak sa kanyang kamay. Teacher? Ako nga, hindi kita iniwan. Nawalan ka ng malay. Grabe, umabot ng 180 over 120 ang dugo mo. Nag-alalang sabi ng teacher. Si Luna, asaan na ang anak ko? Iyo naman ang pagpasok ni Doc Liam sa kwartong iyon at ito na ang sumagot sa katanungan ni Harper. Nasa ICU si Luna. Biglang bangon at tayo na sabi ni Harper. Harper, kailangan mo munang magpahinga dito. Pahinga? Doc, kailangan ako ng anak ko.
Harper, kahit 3 oras lang, pahuhupain lamang natin ng kaunti iyang blood pressure mo. Doon ako magpahinga sa tabi ng anak ko, Dok. Please. Napalunok ng laway si Liam. Sa pagkakataon na ito ay hindi siya makapagpasya ng maayos dahil sa awa sa kaibigan. Harper, ang mabuti pa ako muna ang sasama kay Luna. Pahinga ka muna dito. Hindi, teacher. Gusto ko, ako ang mag-alaga sa anak ko. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin doon. Tayong dalawa ang magbabantay kay Luna. Napatango-tango si Liam sa may buntong hininga. Okay, antayin mo ako dito, ikukuha lamang kita ng wheelchair. Walang imikan ang 3 habang binabaybay nila ang 5th floor, kung saan naroon si Luna. Pagkapasok nila sa kwarto ng anak, ay biglang napatayo si Harper mula sa kanyang wheelchair noong makita nito ang anak na puno ng aparato ang maliit na katawan. Anak ko. Anak ko. Anak. Napaiyak na rin si teacher. Si Liam naman ay nagpaalam kaagad dahil pakiramdam nito bibigay rin siya sa nakikita niyang paghihirap ng kalooban ni Harper at hindi niya rin nakayanang tingnan ang kalagayan ni Luna. Please teacher, tatanawin ko ng utang na loob itong pagdamay mo sa mag-ina, sabi ni Liam, sabay tapik sa balikat ng teacher. Tumango-tango lamang ang teacher. Anak, please, lumaban ka para kay mama. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko ginusto na mangyari ito sa iyo, mahal na mahal kita, anak ko. Tanging paghaplos sa likuran ang nagagawa ni teacher. Walang salita na katumbas para maibsan ang nadarama ngayon ni Harper. Gustuhin man niyang sabihin na it's okay, ay ayaw lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig dahil hindi naman talaga okay ang kalagayan ni Luna. 3 a.m. nang biglang tumunog ang cellphone ni Harper. Nagkatinginan ang dalawang babae noong makita nila ang pangalan ni Conrad. Kinuha ni teacher ang cellphone sa kamay ni Harper at ito ang sumagot ng tawag. Conrad? Teacher, nasa inyo ba ang mag-ina ko? Tinapik ni teacher ang balikat ni Harper sabay tayo. Lumabas ito ng kwarto. Ngunit bago pa man ito nakasagot ay muling narinig ang mapanghusgan na tinig ni Conrad. Teacher, bakit ikaw ang sumagot? Nagtatampo-tampuhan na naman ba yang si Harper? Talaga ba, Conrad? Hindi mo man lang ba muna ako tatanungin kung bakit naka 100 times ako ng tawag sa'yo? Hindi mo ba kakamustahin ang anak mo kung humihinga pa ba? Anong ibig mong sabihin? Biglang nagkautal-utal na tanong ni Conrad. Ang ibig kong sabihin, andito ang anak mo sa ICU ngayon at ang asawa mo. Nawalan lang naman ng malay noong makita ang kalagayan ng anak mo. Ha? Paano? Paano? Dahil pabaya ka. Halos mapudpod ang mga daliri ko sa kakatawag sa'yo para pasundo ang anak mo. Binaliwala mo yung sunod-sunod na tawag ko. Dahil nag-alala nga ako, nahihirapan ng huminga ang anak mo. Kaya dinala ko na siya dito sa hospital dahil sigurado ako na hindi na maaabutan ni Harper sa bahay ang anak mo kung siya pa ang kukuha sa bata. Sa galit ay napaiyak na rin ang teacher. Kaya pinatayan niya ng telepono si Conrad bago pa ito makapagbigay ng excuses. Pagkapasok ng kwarto ay niyakap niya ang humihikbing si Harper at 1 oras lamang ang nakalipas ay humahangos na pumasok si Conrad sa kwarto ng bata. Parihong napanganga ang dalawang babae nang makita ang itsura ni Conrad. Ang anak ko? Sabi ni Conrad. Anak mo? Napatayo na tanong ni Harper. Bakit ito nangyari? Teacher, anong ginawa mo sa anak ko?
Hindi nakapagpigil ang teacher. Napatayo ito, lumapit kay Conrad at sinampal ang kabilang pisngi nito. Ano ang ginawa ko sa anak mo? Dinala ko siya sa bahay. Dahil 7:30 na ng gabi, wala ka pa. Ni hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, hindi ba? Binigyan ko siya ng laruan pagkadating namin sa bahay ko para makapagluto ako ng mahahapunan namin. Pagkatapos ko makapagluto, binalikan ko siya sa sala para pakainin sana, ngunit napansin kong nahihirapan na talaga siyang huminga. Hinahanap ko ang kanyang inhaler, nagbabaka sakali akong may extra. Pero wala nang laman hanggang sa tinawagan ko itong si Harper. Tinawagan ka, sumagot ka ba? Pinatayan mo pa siya ng telepono, hindi ba? Mahabang litanya ng teacher. Tumayo na rin ang umiiyak na si Harper. Lasing ka? May chikinini ka pa? Amoy babae? Layas. Layas, ipagdasal mo na walang mangyayari sa anak ko. Mahina, ngunit diin ang sabi ni Harper. Hindi, dito lang ako. Umiiyak na rin na sabi ni Conrad. Si Harper naman ay kinuha ang cellphone sa kamay ni teacher at may tinawagan ito. Please, padala kayo ng security dito para palabasin itong asawa ko. Harper, may karapatan akong manatili dito. Tatay ako. Irresponsableng tatay. Umalis ka na kung ayaw mong mapahiya at makaladkad ng mga security. Walang nagawa si Conrad kung hindi ang lumabas sa kwartong iyon. Ang hindi alam ni Harper ay hindi umalis si Conrad kundi umupo lamang ito sa lobby at umiiyak. Sorry, teacher. Nadamay ka patuloy ng walang hiyang iyon. Pabulong na paghingi ng paumanhin ni Harper. Huwag mong alalahanin yon, Harper. Nasampal ko naman siya, hindi ba? Nakabawi na ako. Tahimik na lumuluha si Harper hanggang sa maalala nito ang mami ng teacher. Siya nga pala. Asaan ang mami mo? Pinauwi ko na para may makasama rin ang anak ko. Nasa biyahe kasi ang mister ko eh. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, teacher, at sa anak ko. Ginagawa ko lang ang tama at kung ano ang nararapat. Alam ko naman na kung sa akin din ito nangyayari, ay hindi mo rin naman ako pababayaan, hindi ba? Namalaya na lamang ng dalawa ang dahang-dahang pagbukas ng pintuan at muli nilang nasilayan ang mukha ni Conrad. Tumayo si Harper, nilapitan ang asawa at hindi ito pinapasok sa kwarto ng anak. Nakikiusap ako sa iyo, Conrad. Huwag ka munang magpakita dito. Antayin mo na ipatawag kita. Harper, parang awa mo na. Gusto kong makasama ang anak ko. Napangiting aso si Harper. Nagpaparo ka ba? Kahapon ka kailangan ng anak mo, Conrad. Kahapon, hindi ngayon. Doon ka sa babae mo. Siya ang nangangailangan sa iyo ngayon. Kinalimutan mo ang anak mo dahil sa babae mo. Wala akong babae. Sige. Lumapit ka sa anak mo. Sabihin mo sa kanya na wala kang babae. Na siya lang ang pinaka-importante sa iyo. Lumapit ka. Mahina ang boses, ngunit nanggigigil na sabi ni Harper, sabay hila sa kanyang asawa. Ngunit hindi nakagalaw si Conrad. Conrad, akala ko nagbago ka na. Napayuko si Conrad sa tinura na yon ni Harper. Hindi na mauulit. Sambit nito, sabay luhod. Tumayo ka. Umalis ka na. At huwag kang magpakita hanggat hindi kita pinapatawag. Harper, please. Mag-please ka sa sarili mo. Dahil wala ka nang maaasahan sa akin ngayon. Please, huwag mo nang antayin na ipapalakaladkad kita palabas sa hospital na ito.
Pagkalabas ni Conrad ay muling nilapitan ni Harper ang anak at kinausap. Anak, please, lumaban ka naman para kay mama. Diba sabi mo, dadalhin mo pa ako sa Europe? Please, anak, parang awa mo na. Ipinapangako ko sa'yo, hindi na kita iaasa pa sa papa mo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na may tama ko ang lahat, anak. Sige na, please. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko pag hindi ka lumaban. Bulong ni Harper sa walang malay na anak. Nang marinig ni Harper ang mahinang katok, maya-maya pa'y iniluwa ang kaibigang doktor. Harper, kailangan mong magpahinga. Ikinuha na kita ng kwarto dyan sa malapit nating hospital. Matulog ka doon kahit saglit lang. Dok, Sa palagay niyo po ba? makakatulog ako. Paano? Kapag nakatulog ako, pagising ko, wala na yung anak ko. Harper, Please, Dok. Hayaan mo ako dito sa tabi ng anak ko. Hihiga naman ako kung aantukin ako, pangako. palitan ang mga kaibigang nurses at doctors sa pagdalaw kay Luna para samahan si Harper. Pangalawang araw at pangatlo, nakatulog na kahit papaano si Harper. Hawak-hawak ang kamay ng mga kaibigan. Tumawag si Conrad, ngunit hindi sinasagot ni Harper. Dumating na rin ang mga magulang ni Harper para samahan ito. Dumating rin ang ina ni Conrad at laking galit nito noong malaman ang ginawa ng anak. Kaya pinuntahan ito sa kanilang bahay. Ano ba ang nangyayari sa iyo, anak? Nagkamali ba ako ng pagpapalaki sa iyo? Kung buhay ba ang ama mo? Sa palagay mo, matutuwa yun sa nangyayari sa apo niya ngayon dahil sa kapabayaan mo. Mama, please. Anak, gusto talaga kitang sisihin. Pero alam kong wala na rin namang saysay. Sa palagay ko naman, hindi ako nang kulang ng pangangaral sa'yo. Pinatawad ka na ni Harper noon. Pareho tayo nangako sa mag-ina mo na magtitino ka na. Mama, alam kong nagkamali ako. Maligo ka doon. Mag-ayos ka ng sarili mo. Utos ng ina. Mama, pwede na po ba ako magpunta ng hospital? Walang sinasabi si Harper. Sundin na lamang natin kung ano ang gusto ng asawa mo. Mama, sana mapatawad pa ako ng mag-ina ko. Napabuntong hininga ang ina ni Conrad dahil alam niyang matindi ang parusa sa pagkakamaling muli ng kanyang anak. Ngunit siya man ay isang ina. Naiintindihan niya ang damdamin ni Harper. Babalik na ako doon sa hospital para naman makapagpahinga si Harper. Kawawa naman yung asawa mo. Ma, sa akin po ba? Kahit kaunting awa lang, naawa po ba kayo sa akin? Anak naman, meron bang ina ay hindi naawa sa anak? Kung meron man ay walang kwentang ina, naawa ako sa iyo. Pero mas naawa ako sa mag-ina mo, lalo na kay Luna, awang-awa ako sa apo ko, Conrad. Mama, Parang batang napayakap ng mahigpit si Conrad sa kanyang ina. Napayakap na rin ang ina sa anak. O siya, magpakatatag ka dito. Sa hospital ay biglang nag-flat rate si Luna, kaya muling napasigaw si Harper. anak, please, lumaban ka para sa pangarap natin. Parang awa mo na kay mama, hindi ko kakayanin. Mabilis na nakarating sa kwarto si Liam, ngunit hindi nagtagal ay bumigay na rin si Luna. Wala na siyang lakas na lumaban pa. Muling hinimatay si Harper. Habang nag-aantay silang mahimasmasan si Harper, ay tinawagan si Conrad ng kanyang ina. Wala na si Luna. Humihikbi na sabi ng ina. Mama, gusto ko pong makita ang anak ko. Antayin natin magising si Harper kung ano ang magiging desisyon niya.
Nawalan kasi ito ng malay noong malagutan ng hininga si Luna. Sa lamay ay dumating si Conrad nang walang pasabi. Pagkakita ni Harper sa asawa ay napatayo ito na nanglilisik ang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Hayop ka? Harper, please, gusto kong makita ang anak ko. Bakit? Kapag tiningnan mo ba siya, mabubuhay ba ang anak ko, Conrad? Kahit ibigay mo pa ang buhay mo, ay hindi na nito mabubuhay pa ang anak ko. Dahil sa sama ng loob, nang lambot ang mga tuhod ni Harper, mabuti na lamang at nakaalalay kaagad ang kanyang mga magulang. Niyakap at pinakalma si Harper. Anak, hayaan mo na si Conrad mamaalam kay Luna. Mama, Papa, wala po siyang karapatan sa anak ko. Kasalanan niyo kung bakit ako iniwan ng anak ko. Anak niya rin si Luna. Pagkatapos nito, hayaan mo na siyang magdusahan niya ang kanyang ginawa. Hayaan mong pagdusahan niya kung ano ang nangyari kay Luna. Mama, Papa, hindi ko po kayang makita si Conrad. Napabuntong hininga ang mag-asawa. Pag-usapan natin yan pagkatapos natin maiayos ang kalagayan ni Luna. Naghahabulan ang mga luha sa mga pisngi ni Harper habang tumatango-tango ito dahil sa sinabi ng kanyang ama. Pagkatapos maihimlay ng maayos si Luna, dinala na si Harper ng kanyang mga magulang sa kanilang tahanan. Maya-maya ay dumating na rin ang mag-inang Conrad. Anong ginagawa mo dito? Nang hihina ngunit nang lilisik ang mga mata na tanong ni Harper. Napalunok naman ng laway si Conrad. Hindi ito nakapagsalita. Mama, welcome po kayo sa bahay na to. Pero hindi po si Conrad. Napaluha ang ina ni Conrad. Naiintindihan kita, Harper. Maghuhotel na lamang muna kami ni Conrad. Conrad, mag-impake ka na ng kaunti. Sa hotel na muna tayo titira. Parang bata na sumunod lamang si Conrad sa utos ng kanyang ina. Mama, patawarin niyo po ako. Pero hindi ko na po kayang makasama ang anak ninyo. Naiintindihan ko, Harper. Kung ako man ang nasa kalagayan mo, baka ganyan din ang gagawin ko. Pero nakikiusap sana ako sa iyo, anak. Pag-isipan mo ng mabuti bago mo tapusin ang pagpapasya mo. Naiintindihan ko po kayo, Mama. Ang totoo, si Luna na lamang po talaga ang namagitan sa amin ni Conrad. Ngayon nawala na ang anak ko. Wala nang dahilan para magsama po kaming dalawa. Please, Mama, iuwi niyo na po ang anak ninyo. Salamat po sa pagmamahalin niyo sa amin ni Luna. Pagkasabing iyon ni Harper, lumapit ito sa kanyang biyenan, humalik at yumakap. Ayaw ko na po siya dito, Mama. Ako lang ang maiiwan sa bahay na ito. Gustuhin ko man ibigay ang bahay na ito sa anak ninyo ay hindi ko po talaga magagawa. Dahil andito ang memory ng anak ko, ikakash ko na lamang po ang kalahati niya sa bahay na ito. Parang may isang matalas na kutsilyo ang tumarak sa puso ni Conrad. Lingid sa kaalaman ng apat ay nakikinig lamang si Conrad sa likod ng pintuan. Tinanggap niya na lamang kung ano ang gusto ni Harper at tuloy-tuloy na ito sa second floor. Binalot ang lahat ng kanyang kagamitan na naroon sa kwartong iyon. Pagbalik nito sa living area ay apat na malita ang bitbit. Harper, tatanggapin ko ang kaparusahan na ipapataw mo sa akin. Ipapakuha ko na lamang ang iba kong kagamitan. Mabuti kung ganun. Matigas ang tinig na tugon ni Harper. Isang buwan ang nakalipas ay muling nawala ng malay si Harper sa break room. Matinding pagsusuri ang ginawa sa kanya at natuklasan na may sakit ito sa puso. Harper, hindi magugustuhan ni Luna itong pagpapabaya mo sa iyong sarili.
Sabi ni Liam. Gusto ko nang sumunod sa anak ko. Miss na miss ko na siya, Liam. Walang segundo na nawawaglit sa isipan ko ang anak ko. Simula noon ay laging nakaalalay kay Harper ang kaibigang nurse at si Liam. Gusto kong mag-file ng divorce. Sabi ni Harper kay Conrad sa telepono. Sige, ipadala mo na lamang sa akin at papermahan ko. Pagkapirma mo, ay itatransfer ko na rin sa account mo ang kalahati ng halaga ng bahay. No, Harper. Sa'yo ang bahay para sa alaala ng anak natin. Wala akong kukunin sa kung anumang naipundar natin bilang pagkilala sa aking kamalian at pagpapahalaga sa memory ng anak natin. Ang nais ko lang ay patawarin mo ako. Kung hindi man ngayon, sana dadating ang panahon na iyon. Hindi sumagot si Harper. Ibinaba niya ang tawag dahil wala naman siyang maisagot sa kahilingan na iyon ni Conrad. 2 buwan lamang ang nakalipas ay napawala na ng bisa ang kasal ni na Harper at Conrad. Liam, hindi ako invalid. Kaya ko ang aking sarili. Alam ko, ikaw pa ba? Sa lakas mong yan, hindi mo kakayanin ang sarili mo. Kaso, gusto ko nagagabayan ka sa buhay. Ano? Ano ako? Bagong silang? Napakasaya ng puso kong makita sa kauna-unahang pagkakataon na muling masilayan ang totoong ngiti sa iyong mga labi. At alam mo bang sobra kong namiss ang tawa mong yan? Liam, Harper. Alam ni Harper na may crush sa kanya ang doktor simula pa noong magkatrabaho sila sa emergency room. Kaya nga nagpalipat siya ng ibang floor dahil ayaw niyang magkasala sa kanyang asawa. Kahit noong una niyang nahuling may babae si Conrad, ay hindi niya ini-entertain ang thought na pwede naman niyang gantihan ang kanyang asawa. Alam ko, basta andito lang ako kung kailan handa ka na. Mag-aantay ako. Salamat. Napayukong sabi ni Harper. Lumipat din ng hospital si Liam para walang masabi ang management at mga kasamahan sa hospital. Araw-araw niya ring sinusundo hatid si Harper sa hospital at sa bahay nito. Dahil sa sobrang bait sa kanya ni Liam ay pinagbigyan niya na ang pagmamahal na inaalok sa kanya. Okay, handa na ako. Pero dito tayo titira sa bahay ko ha? Walang problema. Masayang tugon ni Liam. Simple ngunit puno ng kasiyahan ang kasal ng dalawa. 2 buwan lamang ang nakalipas ay nagdalang tao na si Harper at babae ang kanyang isinilang. Pinangalanan nila ito ng Amanda Luna. Mga kaibigan, kung na-touch po kayo sa kwento ng buhay ni Harper, please subscribe, like, and share hanggang sa susunod po nating kwentuhan. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Paalam!